guys, good afternoon. Welcome back sa aking YouTube channel. Andito na naman po ako, si Gandara, ang ka-digital kasi nyo na maghahatid ang latest update and the fresh happenings about TVJ and digital records. Kaya eto, ang atin pong mainit na pag-uusapan para po sa araw na ito or sa hapon pong ito ay patungkol sa bulok di umanong araw na logo pong inilabas ng mga pro-tape ka-OG. Pinagmamalaki pa man din po nila sa social media pero wala, pahiya lamang po sila sa comment section. Kasi yung ginamit pong board na mas maganda or mas pinagandang logo para po sa 2024 ay parang hindi po ata na-meet ang expectation ng mga nakakita sa post. Kaya ayun, at talagang umani po sila ng batikos. Samantala ka-OG, bago natin pag-usapan yan, narito po muna at live views count muna tayo ka-OG kanina. So sino po ang present dito? Grabe, ang saya po ng original Itbulaga talaga, no? Masarap po talaga, stress reliever po sila ng mga tao. Samantala, ako makikita nyo nga po dito sa picture, ayan, at ginagaya ni Kuya Wally yung isa pong giganteng mascot po ba yan, tawag dito, na kung saan wala pong buhok. Ginagaya niya na nakapamewang ka-OG, nakakatawa. Natawa ako kasi nagets ko kagad itong naisabihin nitong si Kuya Wally. Anyway guys, ang concurrent live viewers nga po natin para sa araw na ito ay umabot po ng 110,000 live viewers. So, narito nga po sa YouTube. Sa TVJ YouTube channel nga po, meron po tayong 44K during Gimme 5. And then sa TV5 Philippines naman ay meron po tayong 46K ka-OG. So, total po niyan ay nasa 19 na po agad ka-OG, no? Ang dami. YouTube pa lamang pero 90,000 na po agad-agad. Then sa Facebook naman, meron po tayo ditong 10K live viewers ka-OG. And ganun din po sa TV5 Philippines na Facebook, 10K po ang nanonood. So, sumatotal po niyan nasa 110,000 na viewers po tayo kanina. Kaya hindi po ako magtataka kung umabot na naman po ito ng 1 million views, guys. Mamaya check po natin yan kung ilan yung total po natin sa araw po na ito. Anyway guys, so narito naman ang isa pa pong post ng pro-tape na kung saan si Aling Puring daw ay, nako po, natawa ako bigla kasi mukha ni Aling Puring. Ang world's running non-time show daw po ng Tape Inc. Itbulaga, dapat daw abangan ang pasabog sa 2024. Tapos si Aling Puring yung kanila pong ilalagay. Very loyal. Very loyal yan sa TVJ. Actually, sila po ang walang pakialam dito sa kanila pong nai-advance ng matagal pong panahon. 3 years yung na-advance nila pero nananatiling sumama po agad sa TVJ at wala nang pakialam dito sa tape. Actually, tinatapos lamang po nila ang kontrata dito or yung in-advance po nila ka-OG. Tapos kanilang ipagbabalaki. Naabangan daw ang pasabog dito, ang pagdating sa Tape Inc. ng Pure Gold 2024. Grabe nga naman. Patawa po talaga ang mga ito, no? So, mula po yan kay Lakay, Regan, Bulletin. So, kung meron man po nananatiling Pure Gold sa kanila, guys, wag po kayong wag po kayong malito dahil sabi ko nga, may advance payment pa po sila dyan. So, yan nga daw po ang kinakatakot ng tape base po sa mga kumakalat na balita, no? Na kinakatakot ng tape na yung mga in-advance ng mga advertisers ay refund po nila ka-OG, lalo na pag nawala po sa kanila ang titulong Itbulaga. Samantala, narito naman nga po ang logo, Tape EB nga raw, na ito ang mas magandang bagong logo ng Tape Itbulaga sa 2024. Agree daw ba ang mga kapuso? So, nakakatawa lang na mas magandang logo, bagong logo ang kanilang ginamit na word. Yung EB na gamit-gamit po na logo nila sa kasalukuyan para mas maganda po pa po ata yun kesa dito. Mas maganda pa yung mga lumang logo ng TVJ noon. Yung create ni Joey De Leon, tumulong siya sa paggawa ng logo.
mas maganda yon. Sabi nga po ng ibang commenters dito, mukhang bulok nga raw po at saka hindi man lang pinag-isipan. Sabi nga dito, yes, agree. Maganda yan, itatak sa mga t-shirts, mugs, payong, kumot, jacket, caps, at kung ano-ano pa. Sigurado, magiging mabenta at hindi para sa TV show. Kasi, yung cancelled certificate nyo na naka-appeal ay para lang sa merchandising. Illegal gamitin sa isang TV show. At sinasabi at pinagkikiitan ninyo na pwede pang gamitin? FYI, ang may approved na registration ng IPO under Class 41 for entertainment ay si Joey De Leon. Kaya ang TVJ ang may karapatang gumamit ng Itbulaga sa isang TV show. Joey De Leon is the owner and creator of the word and trademark Itbulaga. Siya yung nakaimbento. Kaya siya yung may constitutional rights na protected by the law according sa Saligang Batas ng Pilipinas. Huwag niyong baluktutin ang batas. Reyna kayo ng linlang, lalo na yung hibang niyong attorney na si Attorney Garduque. So, ganun din po dito ka-legit Tarigans, no, na ang mga komento ino-okray na made in China nga raw, na mag-shutdown na lamang sila at parang hindi pinag-isipan. May mga nagsasabi rin napakabulok naman ng kanila pong logo kung yan ang kanilang ipepresenta. Anyway guys, ako naman, about sa logo, ay mas kahit simple, okay naman sa akin kung ganyan logo nila. Kung may meaning, bakit po natin i-discriminate, di ba? Pero mukhang wala namang tinatagong meaning dito Mas maganda pa rin itong kay Joey De Leon na ginawang logo noon back in 1980. So, tumulong siya sa paggawa. Mas maganda pa rin yun kasi meron pong hidden message. Meron pong meaning. Ito parang wala dinagyan lang po nila ng tape yung EB na kasalukuyan po nilang logo sa ngayon. Anyway guys, ano po inyong komento patungkol dito? Samantala, meron naman pong mga nagsasabi na ang sunod na logo ng Tape Inc. ay wala na pong nakasulat na Itbulaga. So, looking forward, sana nga po wala nang nakasulat na Itbulaga, nor EB. Kahit po yung initial na EB, sana wala na. Para tuluyan na pong maglaho sila sa noontime ka-OG. Yan naman ang gusto ng mga tao noon. Sabi, pagbibigyan pa daw. Baka pagbigyan at tangkilikin pa sila. Basta't isauli nila ang Itbulaga sa TVJ. Pero ngayon, kahit isauli pa di umano nila sa TVJ ang Itbulaga, ay hindi sila bibigyan ng pagkakataon na sa katunayan ay mas gusto po nila na lumubog na ito, mawala na ito, i-terminate na ito ng GMA 7. Sana ay gumawa na lang ng sarili di umanong noontime show ang GMA 7 kaysa naman dito sa Tape Inc. Sana putulin na daw po nila ang kanila pong kontrata dito. Tama na yung black time ng Tape Inc. Chan. Sabi daw po kasi ni Attorney Annette Gozon sa Philippine Star po ata yun ko nabasa na kung saan matagal-tagal pa naman daw po ang kontrata ng Tape Inc. sa kanila. December 2024 pa. So, bale, malaman pa kasi syempre may negotiations pa din daw po yan. So, sana magkaroon na lamang po ng ambisyon ang GMA na gumawa ng kanilang sariling noontime show. Wag na umasa dito sa tape and masusolo pa nila ang advertisers pag nagkataon, di ba? Since ano pa ang reason na para hayaan nila ang Tape Inc. na tumagal pa sa kanila. Wala na po ang Itbulaga. Malamang ay yung yung legacy din ng Itbulaga ang habol din ng GMA. Syempre, damay po sila dyan, kasama sila sa history pag nagkataon. Pero ngayong wala na po ang Itbulaga sa kanila dahil kay Joey De Leon na po yan, na kung saan, sabi nga dito sa report, Joey De Leon officially secures trademark for Itbulaga. Para saan pa kailangan pa nilang kupkupin ang Tape Inc. ka-OG. Kung maaari naman na solohin nila ang advertisers. Kasi guys, hindi rin na kumikita parang ang GMA sa advertisers ng Tape Inc. Sa Tape Inc. po lahat yun pumapasok, hindi sa GMA. Kumbaga, ang kita po ng GMA sa kanila is that yung binabayaran po nilang oras sa GMA 7.
yung upa ng Tape Inc. sa GMA7. So, yun lang. Samantala, sabi naman ni Miss Telma de Guzman, maganda rin gabi. Kahit ano pa mangyari, nag-iisa lang ang original Itbulaga at TVJ Legend Records. Kung bakit, kapito ko pa rin ang fake Bulaga sa title ni Master Henyo de Leon ang gumawa. Yes guys, kahit anong mangyari, ay iisa lang po ang original na Itbulaga sa puso po ng mga tao. Kapito ko masyado ng Tape Inc. dito sa Itbulaga kasi malaki naman po talaga ang mawawala sa kanila. Ang legacy ng Itbulaga, ang advertisers of course, at magbaback to zero po sila. Kasi syempre, magbabayad po sila pag nagkataon ng danyo sa TVJ. Malaki-laking pera din po yun. At the same time, kapag nagpatuloy pa rin po sila sa paggamit, lalo na kapag may certificate na si Joey De Leon, sabi ng mga netizen, hindi malabong mangyari nakasuhan at habulin yon ng TVJ. Kung totoo na advertisers ay sa Itbulaga program nakakontrata, hindi sa Tape Inc., malaki ang kanilang babayaran na ka-OG. Malamang po ay wala ng contract. And sila po ay magsisipag pull out at magre-refund ang Tape Inc. sa mga advertisers. Kaya ito yung naamoy ng mga digital records na malapit daw pong pagbagsak ng Tape Inc. Samantala, sabi naman ni Jim Sadora, maganda rin gabi. Good evening po, Ma'am Gandara. Wala nang pupuntahan ng usapan. Kasi yung masking tape, masking tape talaga, wala na. Mangaw-ngaw, pati sa Attorney Maggie instant expired noodles, wala naman na nasabing matino. So parang ako lang nung nakaraang gabi lutang, 'di ba, ka-OG, kakapuyat ba naman. So yun na nga, ka-legit records, wala nang pupuntahan ang kanilang apela kay Joey De Leon dahil yung kinansila na, binasura yung kanilang apela, then si Joey ay aprobado na nga daw po sa classification ng 41. So, hanggang doon na lamang di umano ang kanilang apela, and hindi na nila yon mahahabol kay Joey. Samantala, sabi naman dito ni Tiak Bendy, hintayin na lamang po namin ang mga nakahain yung mga magagandang segment program sa Itbulaga. This is it. Bulaga, win the battle of rights. TVJ is Itbulaga and Itbulaga is TVJ, period. And speaking of segments, so marami pa pong segments na hindi pa nagagawa ang TVJ na atin pong nakita noon pang June, ka-OG, na nakalinya na gagawin pong segment ng TVJ. So marami pa po tayong dapat naabangan sa mga susunod na buwan, ka-OG. So, balay po ninyo ay gawin na po yan at ilabas na po yan ng TVJ pag nakabalik na po ang Itbulaga sa kanila sa 2024. Nakabalik man na, pero hindi kasi masyadong nagmamadali ang TVJ na gamitin ito, although sinisigaw na po nila. So, iba pa rin kasi talaga kapag umabot po ng Korte Suprema tapos TVJ ang wagi. Yun talaga masasabi natin na 101% TVJ at nakauwi na ang Itbulaga. So, yun lang po muna guys ang ating update sa araw na ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.